Eto nakita ko lang naman ho ito, mga kababayan, no, umiikot sa internet, no? Pwede pong mali, pwede pong hindi totoo, pwede pong gawa-gawa lang, mga bossing, okay? So kung kumbaga gusto ko lang i-discuss ho. Ayan, sabi dito, mga kababayan, sino ba makakasagot niyan kundi sila-sila lang din, no? Sabi ho dito, someone in Duterte's circle sold him out. So merong Judas Barabas Hestas nga daw. Sa ayon po dito mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, habang binabasa ko 'yan, no, ang isa sa pumasok sa iniisip ko si Bato de la Rosa. Dahil nga po alam niya na merong warrant of arrest sa kanilang dalawa ni dating Pangulong Duterte, pero ang ginawa sige kayo muna diyan, dito muna ako, no? Hindi muna ako pupunta diyan. At meron siyang ginawang alibay para hindi nga pumunta doon sa Maynila kung saan po nakaporma at nakahanda yung kampo ni General Torre, mga kababayan. No, pero basahin ho natin 'to. Ay, hindi yan. Basahin ho natin 'to. Saan ba 'yun? Isa lang ba 'yung nakuha ko? Eto. Rodrigo Duterte always pride himself loyalty. He surrounded himself with men and women who swore their allegiance, who followed his order without question, and who defended his every crime. He believed that his inner circle was impenetrable, that his allies would stand by him until the bitter end. But today, as he sits in a cell, disgraced, no? Humiliated si dating Pangulo Duterte, it's clear that someone from his own camp has betrayed him. Ulitin ko, mga kababayan, pwedeng hindi totoo to, pwedeng totoo, pwedeng chismax, at pwedeng kung ano-ano ho, mga bossing. Ngayon, sino kaya tinutukoy dito? Hindi kaya yung may dala ng pizza? No? Sabi dito, betrayal in politics. Yan, totoo yan. Is nothing new. Talagang ano naman ho yan, mga bossing. Talaga namang hindi na bago sa politika yan. No? Ngayon, kakampi mo, sa susunod, kalaban mo na yan. Every dictator, every tyrant, every so-called strongman eventually learned that power is fleeting. The very people who built them up would eventually tear them down. Duterte's betrayal is not just a story of justice catching up as a mass murderer. It is a masterclass of political survivor. His former allies knew that his time was up. They had a choice, go down with him or cut a deal. They chose to survive. Sino yan? Mukhang si Bato de la Rosa. Mga bossing. Pero meron din ako isang naiisip. Si Bongo naman, tumatakbo din yung senador Di ba? Tumatakbong senador yun. At si Bongo, gamit na gamit nila Bongo, mga kababayan, yung sitwasyon ng dating Pangulong Duterte. Gamit na gamit, no? Ni Bongo at ng PDP yung sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Eto na! No? Iboto niya kaming PDP! No? Kami ang maglalabas kay dating Pangulong Duterte doon sa selda na kinahantungan niya. Pero ang totoo mga kababayan, alam niyang mga yan na malabo nang maibalik po ang dating Pangulong Duterte. At mismo po na si Inday Sara Duterte na ang nagsabi, napakanipis ng tsansa at malabong mailek ba ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, lahat gamit na gamit ni Bongo. Dapat nag-aaral siya ngayon. Ito, yung mga paawa ni Bongo, mga bossing. Una kong nakita to, umiiyak dahil daw ho sa tsinelas. No? Walang tsinelas ang dating Pangulong Duterte. Ang lamig ho doon sa dahig. Nakita ko inililipad ng eroplano nakasapatos naman. Di ba? Nakita ko inililipad ang dating Pangulo, nakasapatos naman ho, mga kababayan. Sabi ni Bernadette Ocuno, kahit kapatid ni PBBM, si Amy, kung hindi naman siya kinakampihan. Ano yan?
at ipinagtatanggol sa halip ay kinakalaban pa siya, dapat lang alisin na sa alyansa si Amy. Pakinggan ho natin si Bongo muna mga boss ha. Alam nyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral Bakit laging ayan no, simulat sa pool pa naman kasama na ng dating pangulo si si Kitty. Oh, di ba? siya ngayon. Hmm. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawag Hindi, kaya lang naman nababanggit si Kitty, mga kababayan, dahil nga po doon sa di ba? Sa pagtataray niya doon sa mga kapulisan. Nung kinukuha na o nung inaaresto na ang dating Pangulong Duterte. At si Hanilet, di ba? Matagal naman po, simula naman po hindi nasasama si Hanilet Kaya lang, umusok yung Hanilet na yan dahil mga bossing, yung pag ginano na cellphone, boom! Ang laki ng bukol nung ating kapulisan. O, di ba? Kaya lang naman sila nasasama dahil doon sa sitwasyon na yun Pero kay Bongo, gamit na gamit, mga kababayan. ko siya kahapon. Sabi niya, Ninong Bong, Naku, sabi ni Diosdado, kasi siya ang sumasali. Sumasali si Bayan, ibig mo sabihin dyan. Pinagalitan ni Manang Amy ang mga DDS at mga pro-admin. Bahala siya dyan. Problema niya yan. hindi ko mapigil ang umiyak. First time Iiyak! Iiyak! First time! Iiyak mga bossing! First time! Hindi! Isang beses ko nang nakitang umiyak to. Nung wala daw tsinela si dating Pangulong Duterte, nakatapak lang daw. Sila din naman kinakaladkad nila ang mga anak ni PBBM. Grabe nga kung alipustahin nila ang mga anak ni PBBM. Correct, ma'am. umiyak talaga. Ah. Na, Background music lang ang katapat, mga kababayan. Saan ka pa? Sabi ni Peli Pacheco, paawa effect. Background music, no? Habang umiiyak si Bongo, lagyan mo ng background music na nakakalungkot o nakakaiyak. Baka iboto na ng taong bayan. kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Si Bongo muna ang tatay. Anyway, ano na naman si Kitty 20 anyos na din yan. Hindi naman yung tipo bang kailang arugain pa o alagain pa. Hindi na naman ganun, mga kababayan. Diba? Nahalata lang natin sila dito na masyado naman paawa at parang istoryahin naman sabi ng mga kapatid kaibigan natin mga Bisaya. Masyado namang istoryahe to. Di ba? Piruin mo, meron niya mga picture si Kitty na talagang todo mag-party. Hindi natin binabatikos yung pagpa-party niya. Parte ng niya yan parte ng pagiging tao niya yan di ba? Kaya lang, parang yung paawa ni Bongo, mga kababayan, is yung tipo bang, ako na ang bago ninyong tatay ha. Yung tipo bang pang teleserye na yung pinagsasabihan o yung nagsasabi sa kanya 5 taong gulang o 6 na taong gulang. Bakit? Kasi po nasa harap ng maraming tao, no? Nangangampanya po. Wala na akong tatay. Nandyan pa, uy, Bongo! Grabe ka kay dating Pangulong Duterte. Nandyan pa at pwede nilang bisitahin yun anytime. Kagaya ng ginagawa ni Inday Sara Duterte. Anong walang tatay? Ikaw Bongo, parang gusto mong pumalit na maging tatay agad ha? Sa murang edad na... Naku, murang edad. 20 anyos na din yun. Sabi ni Ma'am Laras Channel o CH, pinatay ang tatay. Hindi pa di ba? Nandun ang dating Pangulong Duterte. Haharap lang sa ICC. Pwede, pero pwede nilang bisitahin lagi. Di ba? Nandiyan si Mami Peng. Mami Peng. Morning sa'yo. Nandiyan si Mami Peng. Hindi ko nakita. Lumagpas sa ko. Sa mata ko. Tuloy. Pero
Oh, Matapang si Kitty, ha? matapang. Sobrang tapang ni Kitty. Bakit matapang? Sabihin mo, ikwento mo sa amin, Bunggo, no? Baka sakali na maiboto ka namin. Sabi niya, Ninong, Oh. be strong, Oh. be straightforward. Oh. Mukhang si Bunggo na talaga ang tatayo, ano? Na tatay kay Kitty. Kitty Duterte. Ito yung panahon Ah. na magkaisa ang Pilipino. Iboboto ka namin. Iboboto ka na ba namin? Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nako, yan na. Yan na nga ho yung palabas nila, mga bossing. Nagamit nila, no? Yung sitwasyon ng dating Pangulo. Iboto nyo kami ang magsasalba kay dating Pangulong Duterte. Minsan hindi mo maiaalis sa isip mo. Sinadya kaya nitong mga ito na ipaaresto si dating Pangulong Duterte since marami sa kanila o may alam na sila na may warrant of arrest na. No, pero may mga nagpauwi pa din kay dating Pangulong Duterte. Para nga naman magmala Ninoy Aquino ang datingan. Naalala nyo ho, mga kababayan, nung panahon ho nung Ninoy Aquino, di ba, namatay si dating Senador Ninoy Aquino doon sa tarmac. Tapos siya namang lakas ng kandidatura, no? Ni Cory Aquino, mga bossing. Siguro iniisip nila mag-aalaga nun ho yung kanilang kandidatura, pero sorry talaga. Mukhang hindi ho sila hindi ho sila pinapaniwalaan ng tao, no? Ang paniwala pa din hanggang ngayon ng taong bayan, para daw ho silang pinabili lang na suka. Di ho ba?